na gawin. Kasi nag-isa na ating turbak traffic. So sa ating turbak traffic, tinatayagan ko yung ating nice good. So magandang umaga sa ating lahat. So ang topic natin ngayong araw is yung MPAC. So alam mo naman na familiar sa MPAC kasi nga hindi ito lang nabalitaan ng tao, nabalitaan ng yung MPAC. So ito yung mabilisan lang para dahil so ano ba yung MPAC? Yung MPAC, yung tinatawag natin MPAC. Ang MPAC sa isang sakit na dulot ng MPAC virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng malapit na pagkikipag-ugnayan at mga nagpagdulot ng mga sintomas tulad ng trangkaso at mga pantal o sugat sa balat. So yung MPAC, yung isa sa mga pag-nag-relationship yung MPAC sa ibang sakit sa mga viral diseases is yung rashes. Alam ko naman yung rash o yung mga katikat sa katawan, kukuha naman yan din hindi ka naman magkaroon ng MPAC. So yung MPAC kasi, isa sa mga masasabi natin, isa sa mga pwede natin masabi na MPAC ito kapag meron tayong rashes. So yung rashes dito, iba ito sa ibang rashes tulad ng mga allergy kasi ito ay nagsisimula para natin malaman para natin masususpect na possible MPAC ng rashes. Una pag yung pantal mo ay nagsimula sa pagiging flat. Ibig sabihin, hindi siya gano'n ka, hindi siya raised, kung flat siya. Then, pag after mga ilang araw, nagkakaroon siya ng tubig-tubig. So, yung process mo daw ay nagkakaroon ng blister or pagtutubig-tubig. At pagkatapos nun, ay pupunta na ito, makakaroon na ito ng mga nana. Yung tubig-tubig doon sa kanila nyo, magkakaroon na siya ng nana, then ilang araw ng mga malipas, magkakaroon na siya ng pangungutin. Kumbaga, ang MPAC rashes is maminitin siya at mangyayari magkakaroon siya ng pananakit sa rashes mismo at itong mahirap kasi ito ay nakakaroon ng peklat. So ngayon, paano ba natin malalaman kapag may sintomas na tayo ng MPAC? Una, pag naglalangan tayo, nagkakaroon tayo ng sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan o ng katawan, panghihina, pamamaga ng ulan, ito na yung pantal o mga sugat sa balat. So, huwag kayo masyadong magpanik kasi hindi naman pwede nagkaroon tayo ng trangkaso, nagkaroon tayo ng sipon, bumakin, na meron natin MPAC. So, kailangan pa rin natin identify ng maayos, kailangan pa natin ma-access kayo sa clinic kung MPAC na ba talaga ito. Pero sa clinic natin masasabi na MPAC positive kayo kasi wala naman tayo pang-test o laboratory exam sa inyo para makonfirm yung kung MPAC na ba yung nasa katawan mo kasi kailangan pa namin kayo i-refer. So, ngayon, kailangan munang maging honest, no? Kung meron kayong nararamdaman tulad ng trangkaso, pananakit ng katawan, ubos, sipon, ganyan, tapos panghina, then may kasama din mga rashes na hindi nyo alam kung saan nakuha, kung sa allergy pa or sa mga dumi. So, mas mainam na pumunta kayo ng clinic para makita natin, no? Tapos, kailangan nyo rin mas maganda na magsuot kayo ng mask. Kasi sabi natin hindi yan MPAC kung pwedeng trangkaso or pwedeng ibang sakit, importante pa rin yung mask kasi nga kailangan natin protektahan ng ibang tao din na nakakasalumuha natin sa trabaho. So, paano ba kumakalat ang MPAC? Una, malapit ang matagal na sintotin contact. Pangalawa, pakikisalamuha sa kaunang-ingadang gamit tuwalya o kumot. Pangatlo, matagal na face-to-face contact or respiratory droplet. Pang-apat, pakikipag-ugnayan siya ng hawang hayop o likido mula sa katawan nito. Yung isa sa mga talaga, kung paano nyo na makukuha yung MPAC kapag meron kayong skin-to-skin contact talaga. For example, nagkaroon ng rashes yung
sa mga kung ano nagawin ng mga bagay, paghawak natin sa ibang tao, paghawak natin sa kung saan-saan. So, ngayon, so yung halaga ng pag-alcohol, ito yung maaaring pumatay ng virus, malinis na kamay, ligtas na buhay pag tayo nagugas ng kamay, magkakaroon tayo ng protection sa trabaho at sa bahay, pag tayo ay pinapractice natin yung proper hand hygiene and simple habit, gawin natin yung simple habit yung paghugas ng kamay at paggamit ng alcohol at kasi napakalaking tulong ito para maiwasan natin hindi lang yung pagkalat ng mpox, kundi na rin yung pagkalat ng ibang mga sakit. So, ngayon, huwag tayo masyadong magpanik, no? Hindi naman pag-i-discuss natin ito kasi meron ng outbreak. Wala pong outbreak ngayon, wala pa tayong dapat ikabahala. Pero meron po tayo dapat, gawin. Yung protektahan yung sarili natin at ng mga kasama natin sa barak. So, bago ang lahat, gusto ko pong ipaalala ulit sa inyo, kapag ano na nararamdaman ninyo, may sakit man kayo, or meron kayo hindi magandang nararamdaman sa sarili, mas mainam kayo po na mapatingin sa klinik para ma-assess po kayo ng maayos. Maraming salamat. Thank you, mga students. So, lahat naman natin dyan,